Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakanap at mababantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Tingil sa issue ng pamamahala ng Marcos Administration on Jobs and Social Services. Ang Administrasyong Marcos ay patuloy sa investment ito sa trabaho at social services para sa lipunang Pilipino. Nais ng Pangulong Marcos na mapag-improve ang pamumuhay ng lipunang Pilipino. So ito yung ating tinunghayang topic ngayon ay yung ang Marcos administrations ay yung kanyang good governance ay patuloy nitong pinag-iibayo yung kanyang investment in jobs and social programs, health and education sa kanyang paglilingkod at pagpapaunlad ng lipunang Pilipino o paghahango sa ating kabuhayan. So ang ating ekonomiya ay lumago at ang unemployment ay bumaba at maraming napaglingkuran in social program of the government. So yan yung pahayag ng ating pamahalaan na lumago yung ating ekonomiya, bumaba yung unemployment, ibig sabihin tumaas yung employment at marami yung napaglingkuran sa ating social services o iba't ibang serbisyo pampubliko ng ating pamahalaan. Maging doon sa edukasyon at saka sa health services yan. So ang trabaho at edukasyon at kalusugan at yung social program ng pamahalaan ay pinag-iibayo nito ng lubos para makapamuhay ng maayos itong ating ang lipunang Pilipino, yung ating bansa. At natutugon nito yung ating karapatang tao. So ngayon reorganize ng ating Pangulong Marcos ang Task Force Zero Hunger upang mapag-ibayo ito with various government agencies and offices. Sa edukasyon, ang ating SHS o Senior High School ay magiging employable kung saan ay may trabaho agad silang mapapasukan sa kanilang mga tech and courses chosen sa HSS curriculum. At maraming nakikiisang kumpanya dito para may trabaho agad habang nag-aaral pa ang mga estudyante. So yung ilan sa mga bagong bangin ng ating Pangulo ay yung reorganization noong Task Force Zero Hunger. So ito yung social services ng kung saan ay ang namumuno rito ngayon ay yung DSWD at iba't ibang mga ahensya. So maraming interagency ito to provide ay services na zero hunger. So parang feeding program ito na walang Pilipinong gutom at mapaglingkuran yung sambay ng Pilipino bidis na maaari sa iba't ibang hakbangin ay magkaroon ng zero hunger, yung kagaya ng feeding program, etc. na mga ayuda sa ating mga kababayan. At yung sa education naman, sa senior high school ay yung maganda ron ay yung kanila pinag-ibayo yung employable yung mga courses na ng mga senior high school ay sila ay mayroong ugnayan yung DepEd at saka yung advisor ng ating pamahalaan para diyan sa job mismatch. So yung ginagawa nila ay halimbawa yung courses na
kukunin ng mga estudyante doon sa yung halimbawa vocational courses doon sa senior high school na pamimilian ng mga magulang at estudyante, yan ay mayroong kaukulang mga trabaho na agad na malalandingan. At the same time, habang sila ay on the job, parang on the job training ang mangyayari doon sa ayon sa aking pagkakaunawa, parang on the job training agad yung mangyayari na habang yung kanilang training for the parang yung ituturo sa kanila doon sa halimbawa vocational courses, naka on the job ka na agad, doon ka na agad mismo sa kumpanya mag-aaral nung ano. At mayroong mga kumpanya na mga nakiisa para diyan sa programa ng ating Pangulo na employable yung mga senior high school natin na makapagtatrabaho ganyan. Halimbawa siguro mga hindi ko natandaan yung mga yung mga kumpanya na nakisa roon, kung meron sa electronics, etc., para may employ agad yung mga estudyante at the same time sa pag-aaral nila, parang on the job training nga agad, at mabibigyan sila ng mga certification doon. So after graduation, so meron na agad silang pwedeng maaaring doon na rin sila makapagtrabaho whatsoever. So yun ang maganda roon. At ang pinakamaganda dyan, kasi yung mga kumpanya talaga naman na ibang malalaki, dapat yun ay i-require talaga tinitrain nila yung mga employee nila. So mas maganda yon kasi either yung kanilang employee ay high school graduate or not, ay pwede nilang ma-employ doon sa kanila para ito ay yun ang dapat na makita ng ating pamahalaan, maprogramahan papaano yung mga non-high school graduates, parang non-educated na mga Pilipino, paano sila makapagtatrabaho doon sa mga kumpanya or anumang industriya. So dapat ay yung mga non-educated, no read no write, or hindi nakatapos ng high school or elementary lang, hindi pa nakatapos ng elementary, paano sila makapagtatrabaho sa isang industriya kung yung high school nga lang pahirapan na, di ba? Graduate ng high school. So dapat yun ay maprogramahan din ng ating gobyerno with the DepEd, parang kung paano mai-employ yung mga ganyan, yung mga hindi nakapag-aral ng mga mamamayan, di ba? So ano yung trabaho na pwede nila mapasukan, may bibigay ng mga kumpanya. Dapat ganun din, kusapin din ng ating administrasyon Marcos yung mga kumpanya kung paano nila mabibigyan ng trabaho yun namang mga non-educated na mga Pilipino para sila ma-employ. So i-train din sila ron according doon sa kanilang level of knowledge, kung non-educated, hindi graduate ng high school or elementary. So kanilang tuturuan kung paano yung job na may offer ng isang kumpanya to those kinds na yung kanilang educational attainment or walang edukasyon. So sana ba para kasi to be fair na hindi naman po pwedeng walang trabaho yung mga Pilipino walang pinag-aralan. So di ba? So kailangan mayroon, at hindi naman basta-basta pwede mamulot lang sila ng basura para kumain dahil non-educated, may mga ganun. So kaya dapat ay sila ay maturuan kung paano sila, kung ano ikakabuhay nila na ito ay decent to be employed, or even give them ay business, halimbawa mga ganun. So maaari sila parang mga pagnegosyo to i-educate sila kung anong industriya maaaring pasukin nila. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay maaaring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatan ng tao. At sa isyong ito ng pamamahala ng ating Pangulong Marcos ay ating sinusuportahan ng kanyang perspektiba para paunlarin ang lipunang Pilipino, ang pagpapaunlad niya at social services at pagbibigay ng edukasyon at kalusugan ay mahalaga sa pamamahala, lalo na sa sitwasyon ng ating bansa na mayroong kahirapan pa ang sitwasyon ng ating lipunan. So napakahalaga yung hakbangin ng ating Pangulo sa pamamahala, sapagkat yun ay yung kanyang tinutugon yung human rights, yung maibigay yung karapatang pantao na lipunan Pilipino doon sa kanyang perspektiba sa pamamahala. Yan, kagaya na halimbawa job, right to work, yung social services, right, social rights, at saka yung education, health. So doon sa social services, may pabahay, kaya pangunahin
basic na dapat yung Pilipino ay ito, meron yung trabaho, bahay. Trabaho, bahay, dapat na ibigay ng gobyerno. So may trabaho, bahay, kasunod nun, edukasyon, health, yan ang kasunod doon. And then, etc. So kung gano'n makapamumuhay ng mga isang libo na Pilipino. And at the same time, ay unti-unti sila ay magkakaroon ng dapat ay living standard. So dapat yun ang mahabol. Dahil ibig sabihin, hindi ka basta nagkatrabaho, nagkabahay at followed with the other social services, kundi it should be standard. Standard, dapat ay standard. Talagang maayos yung iyong pabahay at ang work na hindi just a minimum wage na naghihikaos ka pa rin. So dapat ay yung supposed to be yung binabalangkas ng human rights na standard living, yun yung supposed to be the minimum wage natin. Halimbawa, ano ba yung minimum wage dapat for the standard living? Halimbawa, 40,000 a month. So yun yung dapat na basic wages ng lahat ng mga tao. So dapat ganun para makapumuhay ka according to your human rights. And then follow with that, yung programa ng gobyerno social service, paano sila, halimbawa, from that 40,000, makibili sila ng babae ng gobyerno na mura. Or even yung private pa with the murang pabahay. So, with that kind of basic standard living from that salary minimum. So, dapat ganun, dapat pataas. Yung ibang mga bansa, ganoon sila, kaya yung maunlad na bansa, ganoon yung kanilang minimum wage. Naibigay nila yung karapatang pantao. At kapag naibigay mo yung tugon mo yung karapatang pantao, maunlad yung bansa mo kasi naibigay mo standard lahat eh. Kasi binabalangkas nun yung standard. Ano ba yung ibig sabihin ng standard living? Ibig sabihin, nakapamumuhay ka na maayos doon ng mabuti na kaya mong makapamuhay ng mahusay yung nabibili mo lahat. So, yung kagaya no, na yung standard natin, yung according sa ibang mga expert, pagkukwenta na yung pamumuhay natin, dapat meron nasa 40 above. So, yun yung dapat minimum natin. So, doon sa ibang bansa, yun ang minimum wage and above. Kaya pag pumunta ka ng ibang bansa, yung malalagong mga bansa, ay ganun yung pamumuhay at sila ay maunlad na maunlad. So, kaya dapat, yun ay marating ng ating pamahalaan. But, usually, kung hindi pa man yun marating yung nasa standard na yun, at least may trabaho, bahay yung mga tao at mayroong basic social service hanggang sa umangat siya from standard to above standard. So mga ganun. So nagiging basic mo, malaki na yung basic salary mo or minimum wage mo na binabalangkas ng human right na standard living. So yun yung dapat na model to paano mamumuhay ang bawat isang tao according sa human right. So yung trabaho, pamahay, edukasyon at kalusugan ay pangunahin na dapat tamasahin ng sinumang tao o maibigay ang kanilang karapatang pantao mula dito sa mabuting pamamahala. Hindi lamang ito kundi pagpapaunlad ng ating mga negosyo mula maliit hanggang malaking negosyo upang makapagbigay ng trabaho. So yun. For the job ay syempre paano ka ba makakatrabaho? Syempre i-employ ka or magninegosyo ka. So ngayon dapat pag-isipan ng mabuti ng ating pamahalaan kung paano magpapaunlad nga ng negosyo para makapag-employ ka to have standard salary or mabigyan mo ng negosyo ang isang tao, micro, small, medium enterprise na standard yung kanyang kikitain to above kung magpapasweldo siya ng mga tao. Kasi syempre kung micro, small, mababa ang kasi mahirap, kung minimum wage pa lang ngayon, napakabigat doon kasi kailangan kikita ka ng malaki. So kapag tinignan mo yung halimbawa sa hindi kasi nasusunod din yan eh. Pero kung titingnan mo, halimbawa micro, kasi yung micro usually, pampamilya yun. Kasi kapag magpasweldo ka na, dapat minimum wage, di ba? Halimbawa province, may negosyo ako. So dapat pasweldoin ko yung tao, minimum wage. Eh kung mahina yung kita mo, magpapasweldo ba ng minimum wage? Halimbawa meron kang servidora, meron kang tindera, kapag halimbawa anong negosyo mo, halimbawa may tindahan ka, mayroon kang ganyan, so mayroon kang paano mo pasok ang sweldo sila. So di ba may halimbawa province, Manila, di ba ganon. Kung paano sa food chain nga, minimum wage, di ba halimbawa sa mga sikat na mga sikat na mga food chain,
minimum wage sila nagpapasweldo. So, yung iba nga above pa. So, di ba ganun din sa province? So, kaya lang yung iba hindi nila naibigay nga dahil nga sa hindi naman ganun kumikita ng malaki. So, kaya dapat kung tutuusin, standard pa nga dapat yung minimum wage, di ba? Kung may standard mo, paano ka na mabubuhay, di ba? So, kaya halos ay hindi talaga halos na check yung mga ganun. Pero that usually, we should, kapag talagang i-strict ng gobyerno, halimbawa, yung pagtataas ng ekonomiya, dapat kapag ikaw ay magne-negosyo, you have to be a capital na ganito para kumita ka ng ganito at makapagpasweldo ka ng tao na ganito. So, dapat ganun sasalain ng DTI at noong municipal. But usually, hindi lang masala ng ganun dahil nga sa mahirap kailangan na may trabaho lang. But you should, kapag kahit micro ka, kung pang family yan, dapat kikita ka at least kahit paano minimum wage, di ba? Yun yung pinakang pagkakabuhay mo, di ba? Kung employee ka, ano ba 10,000, dapat yung kikitain mo doon sa negosyo mo 10,000 din, di ba? Or above, mga ganun. So, ang trabaho ay dapat maabot ng administrasyon ang mataas nitong bilang to full employments para walang Pilipin maghirap at magutom at mamuhay ng walang trabaho. Ang social services sa mga walang trabaho at kinaharap na masa ay dapat mapatibay. So yan. So sana maabot ng ating administrasyon yung malaking bilang ng trabaho. Halimbawa, ilang milyon yung unemployed, at least kahit paano makuha yung malaking bilang na ma-employ yung mga tao na yon. Halimbawa, 1,000,000, kahit siguro mga 60%, mga 70% na-employ niya yon. Yung 30% ilagay niya doon sa mga iba't ibang halimbawa mga hindi regular na trabaho or ipapasok sa mga pantawid na pamilya yung mga hindi na-employ para wala kagaya ng zero hunger, walang gutom, di ba? So walang magiging kaos. Kaya nakakalungkot din isipin, syempre, yung walang trabaho, syempre, doon sila aabuti doon. Yung sabi nga hindi regular yung trabaho, parang nagiging seasonal. Mamaya may trabaho, mamaya wala. Di ba? Yung ganoon. Iba pa yung may trabaho ka na regular ka, di ba? So sana maabot ng ating administrasyon at mga susunod pa to full employment. Pero dito sa administrasyon ito, pilitin nyo na maabot yung malaking bilang na mabigyan ng trabaho. At yung mga hindi nabibigyan ng trabaho, may social services naman para matulungan sila at mayudahan. Sapagat kahit naman walang trabaho, parang nga, mamaya meron, mamaya wala. So mga ganun. Pero dapat maayudahan yun yung social services at least kahit paano makapamumuhay pa rin sila nung maayos, even though hindi sila nabigyan ng opportunity ng ating pamahalaan para mabigyan ng trabaho. Diba? Ganun, negosyo or employment. So yan itong programa ng ating Pangulo sa SSS ay mahusay ito at naway magbunga ito ng maraming trabaho mula pa lamang sa senior high school at maging gagraduate sa college na dapat may trabaho na mapupuntahan at makapag-create ang industriya. Ang ilang courses offered na encourage you to learn kagaya ng modernong technology like AI and other digital business and jobs. So yun. So sana yung mapag-iba yung ginagawa ng ating Pangulo doon sa senior high school na employable sila. At the same time, meron kasing mga, di ba, yung colleges, may offered courses yan Yung iba, i-encourage nila. Kaya nagkakaroon ng parang sinasabing job mismatch. Kasi yung halimbawa, may isang courses, ang layunin noon ay gumraduate ka, ikaw yung gagawa ng industriya. Halimbawa, AI. So, yun ay mula sa ibang bansa, offer sila ng courses dito, pag natuto ka ng AI, ikaw yung mag-creating industry ng AI dito. Ano ba, ganun. Ikaw yung magne-negosyo, ikaw magpapasimula. Ngayon ay, anong nangyayari, ay, pag minsan hindi nag-click, so hindi ko nakapag-industriya, yung iba, walang trabaho. So, yung kanilang papasukan trabaho, yung iba na relate lang, yung iba, hindi naman related. So, nag-job mismatch. Or else, yung iba naman, halimbawa from other countries, halimbawa AI, digital, kung mag-i-invest dito, wala namang skilled for the AI kasi wala nang courses open for that. So ngayon ay yun ang isang problema job mismatch na sinasabi. So kaya yun ay mapag-aaralan mabuti nitong ating
sa senior high school na at maging sa colleges para kung paano tayo makapagpapon. Kasi di ba tayo ay nag-create ng mga edukasyon na makapagpapaulan naman sa para magkaroon tayo ng ini-skill natin yung ating mga Pilipino for that na sino makapag-create ng industry. Ang naging problema, pag-graduate ay maaaring hindi nag-click or kakaroon ng problema, hindi nag-boom. Nabawi yung ganun. Pero sana dapat kapag yung mga encouraging na mga offered courses, makapag-create sila ng industriya. Pero kung may mga offered courses na hindi naman talaga uukol sa ating bansa, pag-aralan din mabuti kung dapat ituloy yun o hindi. Or siya yung magdudulot ng magandang pag-create ng industriya, mga ganun. At yan na nga yung sa job mismo, pag-isipang mabuti kung alin yung may landing job na agad or alin yung makapag-invest dito para meron tayong skilled workers for that. Alam ba sa senior high school. So, maaaring may mag-invest sa mga bansa ng industriya ang mga ganyan, subalit hindi naman tayo skilled with that. O kaya ang job skill mismo in senior high school, mahalaga ito to teach student skills needed with that industry. So usually ang ganyang negosyo ay nag-train ng mga tao in country na walang skill to be their employee. Yung kasi halimbawa yung ibang bansa kasi halimbawa dito sa Pilipinas, pag nag-invest sila rito, titrain sila ng tao rito kapag para ma-employ nila. Kasi halimbawa wala tayong kakayanan para mag-train o mag-educate ang tao para doon sa industriya na yun. Yung mismong kumpanya na nag-invest dito, ganun ang ginagawa ng ibang mga kumpanya sa iba't ibang bansa. Pag hindi dito sa Pilipinas, yun. Kahit high school graduate ka lang, titrain ka nila, magkakaroon ka ng magandang opportunity na job doon sa kanila at kapag naging regular ka, maganda magiging kabuhayan mo sa kanila. So, yun yung maganda roon na mayroong mga ganung kumpanya na maunlad sa ibang bansa na nakapag-invest kagaya dito sa Pilipinas. Mas may employ ka nila. So, yun ang pinakamaganda na kapag yung ating Pangulo Marcos ay nakapag-hikayat ng mga investor na maganon sa Pilipinas. So, magbibigay siya ng magagandang trabaho sa mga Pilipino at mga pagpapaunlad. So, sa ating sitwasyon na may naghihirap pa rin at may climate change at other na kinaharap like inflations, kaya iba yung hirap ang naranasan ng mga tao kung kaya dapat ma-adapt itong ganitong naharap natin at sa pagpapaunlad ng ating administrasyon ay naharap naman itong sitwasyong ito, nahango ang mga tao sa hirap o na-adapt itong unti-unti in our development. So ika nga ay tinutugon ng ating administrasyon ang karapatang pantao. So yun. So, dapat talaga ay pag-ibayuhin ng ating administrasyon yung adaptations dun sa itong sa climate change at saka doon sa ating, syempre yung sitwasyon natin na mayroon tayong poverty, climate change. So, para kung paano niya tutugunin yung karapatang pantao sa pagpapaunlad. Ito din na ibigay, di ba, yung karapatang pantao. Kagaya ng kanyang programa, job, so service niya, so at kung paano niya na harap yung climate change at yung kahirapan. So at the same time na adapted na, di ba? At saka yung inflation, etc. etc. So sa ngayon naman ay yun nga, kaya nga sinasabi ng ating administrasyon ito ay patuloy ng i-invest niya yung job, yung para dahil nga sa ito ay para mabigyan niya ng magandang kabuhayan ng lipo ng Pilipino. Yan. Kaya with the kaya nga sa climate change kailangan din dahil nga sa hindi agad-agad ito na re-resolve so long term yung pag-solusyon, kaya dapat i-adapt mo yung habang sinusolusyonan, nag-adapt yung ating pamahalaan to resolve o paano natin harapin natin yung kahirapan, diba? At doon mo tinutugon yung karapatang pantao kagaya nung sinasabi ng ating Pangulo Marcos. So naway gabayan ng ating Panginoon Diyos ang ating Administrasyon Marcos upang ang kanyang programa ay kanyang lubusang may pamahala o matugon niya ng lubos ang karapatang pantao at higit pa rito ang ating makamit. So ang mahalaga about Pilipino mamuhay ayon sa karapatang pantao as stated, dapat may trabaho, bahay, lupa, edukasyon, kalusugan, etc. etc. So ang isang bansang makatutugon at maibigay sa lahat ang mamamayan ang karapatan ay
maunlad ito mula sa standard living na balangkas nito. So yan. Kaya kung matutugon ng isang bansa yung karapatang ng tao ay magiging maunlad yung up to above standard pa. At sana gabayan yung ating Pangulo Mar, yung administrasyon ito, yung ating pamahalaan ng ating banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, at ito ay mamahala ng mabuti lahat, at ito ay magkaroon ng iba yung kagalingan upang matugon niya yung karapatang bansa o makapag-way, magabayan siya sa kanyang mga hakbangin para yung karapatang tao ay matugon. O iba't ibang mga galing na hakbangin niya sa pamamahala ay magawa niya para matugon itong karapatang tao, mapaunlad yung ating bansa. Mamuhay tayong lahat ng mabuti, mamuhay tayong lahat ng patas from human rights. So ngayon ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang bansang ito mula sa pamahalaan at lipunan Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, at mamahala ng may patas na hustisya at tugunin yung karapatang pantao. At iwasan yung pang-abuso at korupsyon, yan, katiwalian. At yung mamamayan naman ay sumunod sa pamahalaan at sumuporta doon sa mabuting pamamahala, karapatang pantao, patas ng hustisya, at iwasan yung paggawa ng kriminalidad. Upang sa gayon, at paglaban sa pamahalaan, upang sa gayon ay makapamuhay tayo ng mapayapa at madaling pag-unlad, o magbuhay tayo ng may kaunlaran at mapayapa, may kaayusan. So ngayon tayo ay hindi tayo ngayon mula dito ay makapamumuhay na may kaligtasang spiritual. At higit sa lahat ay tayo ay makapamumuhay ayon sa mabuting balita na magaan kung mayroon tayong kapayapaan at may magaan na pamumuhay. At yan naman ang nais ang ating banal na Panginoon. At tayo ay magkaroon ng lubos na kaligtasang spiritual pagdating ng panahon. So muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nga pong sumusunod naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito. Hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ito ng programa at pamamahala ng ating Administrator Marcos sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang perspektiba sa ating pamumuhay. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.